itatry ko yung hindi ko pa nagagawa, tsaka yung iniisip ko na pwede kaya, kasi parang experiment na rin to, And kukuha pa ako ng medyo madami, para medyo makapal siya, magandang tingnan. So ang daming sumusulpot na dahon, So iniisip ko kasi, so ito na yung mga nagawa natin, na ayan, water plants. Hello everyone! This is Sir Misunapi ni Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga ba gagawin natin? Gusto kong gumawa ng plant styling sa tubig. Gagawa tayo ng mga water plants na pang-design sa table, sa mga shelves, pwedeng lagay din sa mga dining room, pwede rin po sa mga office table, nag-iisip ako ng mga halaman na pwedeng ilagay dyan. Pero actually, yung iba kasi nagawa na natin, pero ngayon itatry ko yung hindi ko pa nagagawa, tsaka yung iniisip ko na pwede kaya, kasi parang experiment na rin to, kumbaga 2-in-1. Gagawa tayo ng plant display, tapos i-eksperimentuhin natin tong halaman na to kung pwede silang mag-survive sa tubig, or pwede silang ma-propagate through water. And ano kayang halaman niyang makikita ko dyan, Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MDP, at ayan nga po, hinanda ako na itong ating mga ayan, sa baso ko nilagay, imbis na base, marami kasi kami ganito. Dito ko ilalagay yung aking mapipiling halaman, Meron akong ilang na idea na halaman, at iniisip ko na possible na pwede sila. Pero yung iba, ikutin pa lang natin, tingnan natin. So meron akong 5 na pin-prepared na water base para sa kanila. At samahan nyo ako sa pag-ikot, pumili tayo ng halaman na ating gagawing water plants, at the same time i-experiment po natin para sa ating propagations, or kung pwede silang mag-survive through water, Samahan nyo po ako. Sa una nating halaman, itong Japanese bamboo. Maganda ang Japanese bamboo, Usually po kasi pag nagpo-propagate ako nito, ang ginagamit ko po direkta na sa lupa. Ito ay Dracaena circulasa ang tawag yan, and maganda yung mga benepisyo nito. Ilang beses ko na nga itong natalakay dun sa ating vlog, about sa mga halamang maganda yung benepisyo, kasi ito ayan, nakakapag-absorb ng mga toxin sa hangin, kaya po gustong gusto ko to. And ngayon, ito yung isa sa napili kong halaman. Susubukan natin kung makakapag-propagate tayo through water, at the same time kung makakagawa tayo ng magandang plant style dito sa halaman na ito. Simulan na natin yung pagkuha dito. Putol tayo dyan. Wait lang. Yun, nakaputol ako. And kukuha pa ako ng medyo madami, para medyo makapal siya, magandang tingnan. So ito yung una nating halaman. So napansin ko din ang haba na nito. Yan. Kasi po kapag ito, yung Japanese bamboo, talagang lumaki na, nagkakaroon siya ng mahabang stem na ganyan, So parang ang sagwan tingnan, Anyways, pero kasama po yan sa kanyang paglaki. Kaya naman ang gagawin natin, putulin na natin siya dito para yan, hindi masyadong alangan, Pero ito kasi pag kumapal, kaya lang ganyan na parang alangan, kasi dadalawa lang yung stock niya. Pero pag makapal po yan, maganda yung tingnan, Anyways, tanggalin na muna natin to, yung hanggang dito, para ito sa taas, ito yung magawa nating water plant. Ito namang susunod natin, itong aking peperomia watermelon. Actually hindi ko pa yan nasubukan, Nasubukan ko po ito, yung kinat na dahon, Actually, minsan pinagdadalawa ko yan, tapos yan, kapag itinanim ko, merong susulpot na ugat, tapos meron ng mga plantlets, Pero this one, yung aking watermelon na peperomia, medyo makapal na siya. So ang daming sumusulpot na dahon, So
iniisip ko kasi yung mga dahon na naiipit doon kailangan ng paluwagin ito, no? So itrim natin yung iba para lumaki yung mga yan, mga lumusulpot na mga dahon dun sa loob. Ayan, no, kita nyo pag halimbawa po kasi na crowded yan tapos hindi mababawasan, ang mangyayari po dyan, ito hindi lalaki, no? At medyo mamamatay yung iba pag crowded na yung sobra yung dahon. So ito babawasan natin, ano. Actually natry ko na nga yung dahon yan at nag-work naman, kaya lang medyo matagal, ano. Ngayon hindi ko pa natatry yung stem nito sa tubig, ano, or stem kasi minsan nalulusaw ito kapag halimbawang tinanim mo ng direkta o direkta, no, sa pinaka lupa. So ngayon ang gagawin ko is puputol tayo dito, no. Kuha tayo yung mga nandito para medyo numipis siya. Ayan, kuhanin natin, ano. Puputulin ko nung mga stem niya. I don't know kung mag-work ito kasi hindi ko pa talaga na-try, ano. Pero ayan, kuha tayo ng mga ilan yan. Tapos na-try ko kung mag-work ito, no. Trim na rin tuloy natin para naman yung ibang plants na bagong sulpot magkaroon po sila ng sustansya, hindi maghati-hati, ano, kasi ang daming dahon nito, no. So technique lang, pag ganun puputol kayo, wag yung sa tingin nyo uulan or kaya isilong nyo, no, kasi minsan kapag ganun nagtitrim po tapos nabasa ng ulan, nangyayari yung pinagputulan niya lumalambot, parang nafufungo siya, no. So ang gawin nyo is kapag halimbawa ang tingin nyo hindi ulan, tsaka kayo magputol ng mga halaman nyo o mag-trim. So ayan, so ilan lang muna, baka naman makalbo ayan, numipis pero ayan, makapal pa rin siya, look, makapal pa rin. Yung nasa loob kunin natin para yung plants dito makalabas. Wait lang, so ayan, kunahan natin to. Ayan, ayun. So itong nandito sa loob, ayan, makakaroon na ng chance na makalabas at makalaki dito. Ayan, yung nakaharang dito na leaves, tinanggal ko na. So yan lang muna yung kukunin natin dito sa ating peperomia na watermelon. Isunod natin itong ating umbrella plants. Actually nagtry ako nito nung parang air layering o yung tinatanggal yung ganito, marketing. Yan. Pero hindi nag-work sa akin. Ewan ko. Pag kasi marketing, hindi ko yan na-specialize, ano, or hindi ko napapractice talaga. Kaya minsan hindi ko nagagawang maging successful pagdating sa pag-market, ano. Pero ito, ngayon naman, dahil hindi ako naging successful dyan, gagawin ko is kakat ko to. Yan, para naman itatry ko naman yung water propagations para dito, ano. Maganda rin itong syempre ito 5 fingers din yung tawag dito minsan, umbrella plants, yan yung mga tawag sa kanya, no. At maganda siya kasi mabilis lumago, no, humaba. Kaya ito yan, tatry din natin kasi maganda rin yung kote ng dahon niya, kita nyo. Tsaka gustong gusto ko yung pagka green ng mga ito kasi unang-una, pag merong green sa yung bahay, parang napaka-refreshing, ano, ang lamig-lamig sa mata. Kaya naman, ito yung isa nating halaman na kukuhanin. At ang susunod po nating halaman, ito pong ating burl marks, no? Isang uri ng philodendron na mahaba yung dahon niya, no? Actually, ang kukunin natin sa burl marks, yung mga maliliit po, no? Kasi meron ako mga napalaki nito. Masagwa kapag halimbawa yung lagay natin sa base kasi sobrang laki. Eto, pili lang tayo ng mga maliliit yung dahon, tapos yun yung gagawin natin, ano. Ayan po. Ito rin, direkta rin ako sa lupa kapag nagtatanim. Hindi ko pa na-try ito sa tubig, pero dahil ito yung philodendrons, I think may mga naggagawa na po nito, no. Ayan, kunin natin yan. Ayan, mga ilang piraso. Tapos ang gagawin natin is yung mga pinaka dulo lang yung kunin natin kasi ito ang kapal-kapal na rin, no? Ang haba na. Yan, mga ilang piraso kunin natin yan. Tapos check natin kung maganda rin siyang itong display as water plant, ano. Kasi napansin ko ang ganda ng kanyang mga tubo dito, no?
halatang kapal na. So hindi pa tayo dito ng mga ilan. Tapos ikat natin. Yan. And ayan, medyo makapal-kapal na yung nakuha natin. Punta naman tayo dun sa huli nating plants. And yung huling-huli natin na plants, ito uri po to ng succulents, pero hindi ko pa na-try na mag-propagate nito through water, no? Through land or through soil. Through soil kasi yung ginagawa natin, kasi ito rin may lumalabas na ng mga parang aerial roots, ano, pag magulang na. Ayan, kusa na nga siyang napuputol. O kita mo itong isa na to, ayan, nakuha na natin. Hinapansin ko yung aking Laxiflora, sobrang kakapal na. Kaya lang ang Laxiflora kasi minsan kapag nasa lowland, yan, parang hindi na siya nakukompress. Kasi itong mga Laxiflora, uri yan ng kalanchoy, no, o kalangkowe. At yung kalangkowe, kita nyo may pagka-rosette type yan kapag halimbawang tumutubo sa highland, ano, compress na compress. Pero dito sa lowland, ganyan yung mga uri na naghihiwalay yung kanilang mga dahon, ano, yung pagitan sa stem, ano. Ito hindi naman to kulang sa araw kasi ito maganda yung araw dito, morning sun yung nakukuha niya. Kaya lang talagang nature na sa kanya na kapag halimbawang sa lowland, medyo iba yung forma niya, no. So cut natin siya para yan, kasi makapal na rin yung aking Laxiflora dito. Tapos, yan, kumuha tayo ng mga gagamitin natin. Pero ito, ang lalagunan nitong aking mga Laxiflora dito. Kaya dapat na rin siyang talagang itrim, ano. At humahaba siya masyado. So, ayan. Nag-cut na ako ng ating mga Laxiflora. Kukuhanin ko na yan. Pakita ko rin sa inyo, no, kung ano yung kakalabasan nito kapag ginawang water plants. So, ayan. Ang gagawin natin is cut natin, ano. So make sure lang po na meron ganyan, no, yung parang nodes, ano. Yan, nakalubog yan sa tubig, no. Kapag halimbawang magpo-propagate kasi kayo or gagawa kayo ng water plant. So ayan, no. Pwede na siyang ganyan. Ingat ko lang siya. Tapos kung gusto niya medyo makapal, ayan. Tanggalin niyo yung ibang dahon. Tapos saksak niyo lang siya pag ganyan. Yan. So parang mas bulky yung tingin sa kanya, no. So ayan. Meron na tayong isang nagawa, yung ating circulosa o Japanese bamboo. Ang ganda niya, oh. Kapag halimbawang parang ilagay mo sa tubig. So sunod naman natin yung ating pangalawang kinuha, ito. Pwede nyo talian to. Yan, pwede nyo talian kung halimbawang gusto nyo. Pero kung mas maliit ang nagawa nyo, pili kayo ng maliit na baso or ng base, ano. Ito kasi medyo malaki, kaya ikakalat na lang natin siyang ganyan. So kalat natin. May nakuha akong isang damaged na leaves, pero okay lang. Tsaka ito, merong corking sa leaves. So ang gawin natin is ganyan lang natin siya. Paikutin lang natin, takpan na lang natin yung mga na dahon. Pero sabi ko sa inyo, kapag halimbawang meron kayo nung pero sabi ko sa inyo, kung meron kayo nung mas maliit na pots, yun yung gamitin nyo. Pero ito cute lang siya, oh. Look, pag ganyan nyo siya i-display, no? So ito yung ating watermelon na peperomia. Next natin, ito naman, ang gagawin natin ay yung nakuha natin Schefflera or umbrella plants. So ito medyo malaki yung nakuha ko, no. Kapag nilagay mo siya sa isang baso, masagwa. Kaya ang gagawin natin, ikakat natin siya dun sa internode, no. Ang importante po talaga kasi ito, yung tubuan ng dahon. Yan yung mababad, ano. So lagyan na natin siya dyan. And ayan, pwede na yung ganito na lang, oh, kalaki. Pero kung gusto nyo kapalan, ayan, make sure lang po na ayan, meron siya, oh, kita nyo. So yung pinutol ko dito sa may dahon, yan ang nakalubog dapat sa tubig. So lagyan natin yan. And meron pa rin. Ayan.
puro tayo dun na magugupit. Ayan. Lagyan natin sa may pinakababa, sa baba kayo maglagay. Tapos ito pinaka likod, no? So ayan siya, kumapal na siya. So look, yan yung ating umbrella. Pero kung gusto nyo ng mas manipis, kasi nanginayang ako dun, maitatapon ko lang yung mga iba. Pero kung gusto nyo mas manipis, pwedeng yung isang puto na lang yung pinakita ko kanina, no? Pero ako, okay sa akin yung ganito kakapal. Yan. So yan yung pangatlo nating halaman. And next is yung ating, yan, apat ito. So yung mga, tanggalin nyo po yung mga yan excess na stem na walang bilang. Pero ito, alam nyo, mas feeling ko mabubuhay sa tubig talaga. Kasi tingnan nyo po, meron na siyang mga roots. Ito po, kapag halimbawa itong extended roots or yung aerial roots na yan, pag nilubog mo yan sa tubig, makita mo ito, yan yung tutubuan ng mga pinaka bagong roots, no? Yung baby roots na fresh yung kulay puti, ano. So ito, pwede nyo gupitin dahil tutubo rin naman yan, para lang hindi sagabal dun sa baso nyo, no? So ganyan lang, yun lang siyang ganyan. And gupitin natin yung mga aerial roots, ano. Ayan, so lagyan natin. And ito medyo makapal to, isa na to. So kaka-unpern lang yung dahon. Ito natin yung mga sungot nya. Yan, mas maganda. So lalagyan natin ganyan. Ito, may aerial roots din. Tanggalin nyo na. Yan. Tapos saka mo siya ikabit yan. So yan, look, another water plants. And last but not the least, katulad din po nung kanina natin pinakita, kaya lang ito medyo, ayan, brittle yung mga, ayan, no, narinig na tumutunog yung mga dahon niya, no. Kapag halimbawang hindi nyo iningatan, madali siya maputol. So ito i-cut na natin, pero pakita ko muna sa inyo, ha. Yan na po yung mga aerial roots niya, old roots. Actually, yung mga Laxiflora na nakikita ko talaga, tinutubuan sila ng ganyan, tapos tumitigas yung roots nila, kasi ito yung way nila para kapag halimbawang nahihilig sila or yung parang nabubuwal na sila, merong po protection sa kanila. So yun yung nangyayari doon sa roots niya, tumitigas tapos tumutukod na nagiging parang kahoy. So yan. And kapag nilubog nyo yung mga dahon sa tubig, pwede naman, kaya lang madaling masira, ano, yung halaman, maging rot, no, na tinatawag. So tanggalan nyo ng dahon, tapos tsaka nyo yan ilagay. And ganoon din dito, ito namang mga dahon na to, huwag nyo tapon, kasi ito pwedeng i-propagate, ano. Ilagay nyo lang po sa mga ibabaw ng isang soil. Nakita nyo po yan, tutubuan na yan, no. So huwag kayong manghinayang kung tatanggalin nyo po yung mga nasa lower part na dahon. So yan, tanggalin natin. And yan, lagyan na natin yan. Nasa pagpuporma nyo din, ano, kasi minsan itong Laxiflora, payuko-yuko yan, eh. Ang halaman na yan, yumuyuko. So gawin nyo is kayo na lang magporma sa kanya. So ito na yung ating last water plant, yung Laxiflora. So pakita ko sa inyo na malapitan. So ito na yung mga nagawa natin, ano, na ayan, water plants. And ayan po, kita nyo, no. Doon sa mga nagtry na po na yan, mag-propagate o gawing water plant ito, yung mga yan, comment po kayo dyan, ano, kung sa tingin nyo nag-work sa inyo, no, para alam din po natin, ano. Pero sabi ko nga sa inyo, this is an experiment. Ang mahalaga dito ngayon kasi is yung yan, meron tayong nagawang pang display, ano, kasi ito pwedeng ilagay sa kwarto, sa office table, sa bedroom, no. Kung halimbawang gusto nyo po ng halaman na kakaiba naman,
yung style ng pagdi-display, try nyo po ito, no? Kasi minsan marami na tayong halaman, sobrang dami na, hindi natin alam gagawin. Tapos kung halimbawa wala tayo sa loob ng bahay at gusto nating lagyan ng bagong touch naman at bagong style, nire-recommend ko po na i-try nyo, no? Kasi maganda silang ipang display, ano? At yan, ganda palang tingnan kapag dito, look sa baba, no? Ganyan. So yan yung mga 5 halaman lang na hindi ko pa na-try, kasi yung iba dito talaga puro soil lang po yung na-try natin, ano, tsaka ibang method. Yan, sa water propagations hindi ko pa na-try, pero kung mag-work siya, edi mas maganda. Pero kung hindi, enjoy na lang natin muna yung pagiging water plants nitong mga halaman nito, or pag-style sa kanila sa tubig, ano. So ayan po yung ating mga nagawang mga halaman ngayon, and try nyo rin kung meron kayong mga ganyan. So ayan mga ka-MVP, napanood nyo na po yung ating vlog for today, at nakita nyo yung mga halamang ginamit ko, ano. Kung meron kayong time at gusto niyo ng kakaibang display, yan, try nyo rin yan, ano. Thank you so much sa lahat na nagla-like, nag-share at nagko-comment sa ating mga video, at syempre po sa mga nag-subscribe na, maraming salamat. Kung hindi pa po, pwede po kayo mag-subscribe kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, mag-subscribe na po kayo, no? Huwag nyo pong kalimutang i-hit yung notification bell para laging updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunao or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MTP, and this is Hermy Sunao, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Bye bye.